Hindi na ako nagpumiglas pa ng kinaladkad ako dahil wala na rin akong laban at dadagdagan ko lang ang sakit sa aking katawan. Dinala ako ni Ryan sa mga nicho at mayroong bagong hukay doon kaya agad ako nagpumiglas at umiyak ng umiyak dahil alam kong ako ang ililibing nila. Ngunit kaking gulat ko na may itinapon silang tatlo sa hukay at pagtingin ko ay ang tatlong lalaki na kung hindi ako nagkakamali ay ang mga tauhan ni Ryan na nagpakasarap sa banyo bago ako tumakas. Taka kong tinignan si Ryan. Pinatay mo sila! Galit ko sabi pero kinuha niya lang ang isang pala at ibinigay sa akin at kinuha ko iyon at tinapon pabalik sa kanya. Kaya umigting ang panga niya nang matamaan ang daliri niya sa paa at dumugo iyon. Naglakad si Ryan papasok sa kuweba habang ako'y binuhat ng dalawang lalaki at pinasakan ang bibig ko ng panyo. Akala ko'y muli akong dadalhin doon sa silid ngunit sa panibagong silid ako dinala kung saan ay maraming mga babae ang naroon at katulad ko ay bakas din ang takot sa mga mukha nila. Hinagis akong patungo sa mga babae at medyo nagkaroon na ako ng lakas ng loob dahil hindi lang pala ako nag-iisa. Kinausap ko isang babae pero tiningnan niya lang ako at sabay na umiwas sa akin. Maya-maya pa'y pumasok si Ryan at umupo sa upuan na parang hari dahil nasa gitna siya samantalang kami nasa gilid. May inabot ang tauhan ni Ryan sa kanya na papel at binasa niya iyon. Pagkatapos ay tinawag ang isang babae at agad na lumapit sa kanya. Pinaligaya pa siya nito ngunit hindi nagtagal ay tumayo lang si Ryan at sinarado ang zipper niya. Marahil ay hindi siya nasiyahan sa performance ng babae. Kinausap niya ang babae at sabay na tumakbo ang babae papalayo hanggang sa hindi na namin siya makita. Ngunit mga alulong na mga aso ang aming narinig na para bagang naghahabol-habulan hanggang isang malakas na sigaw ang aming narinig kasabay ng pag-iyakan ng mga babae. Hindi ko maintindihan kung ano ang meron. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Miss, bakit kayo nandito? Ano bang kasalanan niyo? At saka, ano yung sigaw? Hindi ko na napigilan at itinanong ko na sa katabi kong babae. Nagpunas muna ito ng mga luha at hubingan ng malalim. Nagbabayad kami ng utang. Sagot niya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko agad. Hindi siya kumibo at pinakatitigan ako. Hindi mo siya kilala. At kung ano ang kaya niyang gawin. Sana'y kung anong nagawa mo. Sana'y hindi mo na kinuha. 22 kami rito pero ngayon ay 11 na lang. Singit din ng isang babae pa kaya mas lalo ako napapaisip. Kung ganoon ay pinatay ni Ryan ng iba. At yung babaeng pinatakbo niya ay namatay na rin. Tanong kong muli. Si Mendez, isa sa mga babae ni John pero pagkatapos niyang perahan si John ay nagpakasal at ang driver nito. Kaya siya pinaparusahan ni Ryan. Nanindig ang akong balahibo at maliwanag pa sa sikat ng araw na ang tinutukoy niyang John ay si Mr. Chu na ama ni Ryan. Kung ganoon paano na lang kaya ako na tinutukoy niyang pumatay sa ama niya? Shane! Napakurap ako nang tinawag na ang aking pangalan ng tauhan ni Ryan at doon ko palang napansin na wala na sa upuan si Ryan. Halos mangunyapit ako sa pantalon na lalaki dahil ayoko pang mamatay at alam ko isusunod na ako. Hanggang sa dinala ako sa mahabang lamesa at nandoon si Ryan. Nakapatong ang dalawa niyang kamay sa lamesa at hubot-tubad siya sa harap ko. Tinayo ako ng tauhan ni Ryan at sa sobra kong galit ay dinuraan ko siya at isang malakas na sampalan dumapo sa aking pisngi. Sasampalin sana muli ako ng lalaki na magsalita si Ryan. Enough! Turan niya kaya nanggigigil na naiwan sa air ang palad na lalaki at tinawakan ako at pinunit ang aking damit. Kaya hubot-tubad ako sa harap ng mga ito. Boss, we're running out of time. Killer, and yes man is... Shut the fuck up! Pinutol ni Ryan ang sasabihin na lalaki at mabilis akong hinila at muli ring itinulak. Kaya napahiga ako sa lamesa at pagtingin ko sa kanila ay naghubad na rin sila ng mga suot. Napakagulol ako dahil pagpapasapasahan nila ako at baka dito na ako mamatay. Part idiot can wait, but I can't. I will kill this gold digger with pleasure and pain before I kill her. Ipadadanas ko sa kanya ang ginawa niya sa ama ko. Ang huli niyang binanggit at pinaghiwalay ang aking mga hita at pinosisyon ang sarili sa ibabaw ko. Boss, pwede ba lawayan ko man lang? Sayang nakakadamuhan yung katawan. Narinig ko na turan ng tauhan ni Ryan ngunit hindi kumibo si Ryan at pagangat ko ng tingin ay nagtagpo ang mga mata namin. Bumaba ang kanyang tingin sa aking labi, pababa sa aking lantad na dibdib pero hindi ko makita ang pagnanasa sa kanyang mga mata.
kundi nanatiling madilim ang kanyang anyo. "Give me a condom." Salip ay utos niya sa tauhan. "But boss, give me the fucking condom!" Sigaw niya sa tauhan ng may sinasabi ang lalaki, pero dahil sa sigaw ni Ryan ay hindi ito nagkumahog na magbukas sa cabinet at iniabot ito kay Ryan. At maya-maya pa'y walang pasumandaling inangkin niya ako. Mahina ako napadaing nang maramdaman kong pinasok niya ang kanya sa aking loob. "Aray!" Malakas kong sigaw dahil parang hinihiwa ang aking loob. "Nangiya, boss, may dugo! She's a virgin, boss! God damn it!" Narinig ko ang malakas na pagbura ni Ryan at bigla niyang binunot ang kanyang alaga sa aking loob. At hindi ko na nakayanan at nangilid ng aking mga luha hanggang sa napakagulhol ako. Hindi ko na nasundan ang mga sumunod na nangyari dahil bigla na lang umalis si Ryan at inihabilin ako sa tauhan niya. Kinumutan ako ng puting tela at dinala sa isang silid. May pumasok rin na matandang babae at may dala itong maligamgam na tubig at dahon ng bayabas at dinampi-dampi niya sa aking pagkababae ang towel. "Sino ka? Isa ka din ba sa mga biktima ng demonyong iyon?" Malakas kong sabi kahit na nahihirapan ako magsalita dahil sa sipon. "Ako, Sesme. Alaga ko si Ryan. Hindi rin ako biktima dahil kusinera ko dito." Nakangiti niyang sagot sa akin kaya bigla ako lumayo sa kanya dahil parehas ni Ryan, tsak, na may satanas din itong matandang ito. "Lumayo ka, sabi!" Sigaw ko nang hindi pa rin siya nakinig at pilit na lumalapit sa akin. Kaya kahit na medyo masakit ang gitna ko, itinadyakan ko ang maliit na planggana sa gilid kaya natapon ang tubig doon. "It's okay, nanay. Leave us." Sumiksik ako sa gilid nang bumukas ang pinto at pumasok si Ryan na bihis. "Hindi naman masyadong malalim ang sugat niya. Kapag muli kayong nagtalik ay duduguin pa rin siya." Sagot ng matandang babae at tumango lamang si Ryan na sa akin nakatitig. Lumapit siya sa akin at hahawiin sana ang aking buhok nang mabilis kong tinabig ang kanyang kamay. I'm so... Nautal niyang saad at hindi ko na siya pinatapos nang mabilis kong mabunot ang baril sa kanyang bewang at itinutok ko iyon sa kanya. Hindi siya natinag at nanatiling nakatitig sa akin. "Lumayo ka! Dahil kung hindi, ipuputo ko to!" Malakas kong sigaw at ako na mismo ang dumistansya sa kanya. Pero kapag umaatras ako'y humahakbang siya. Napahinto na lang siya nang itinutok ko sa akin sarili ang baril at rumihistro sa kanyang mukha ang takot at bigla siyang naparalisa. "Bitawan mo ang baril, please. Nakikiusap ako, bitawan mo yan, please." Napangisa ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o ano dahil bigla na lang siyang nag-alala. Dahil kung tutuusin ay abo na ako ngayon kung hindi lang ako iniligtas ng lalaking Matthew noon. "Ito ang gusto mo, di ba? Ang mamatay ako dahil akong sinisisi mo sa pagkamatay ng ama mo. Pas, tutulungan na kita." Matapang ko sabi at umiling-iling agad siya. I know, look. Hindi ko alam kung ano at sinong paniniwalaan ko pero palabasin mo ako dito. At yung mga babae, nabihag mo, ipakawalan mo sila. Motoridad kong utos. "Boss, there." Hindi natapos ang sasabihin ng tauhan ni Ryan na pumasok na rin sa kwarto nang makita ako. "Stay there!" Turan agad ni Ryan sa lalaki kaya naman binaril ko ang lalaki at natamaan ito at natumba. At natigagal ako sa aking nagawa kaya nabitawan ko ang baril at yun ang kinuhang pagkakataon ni Ryan upang agawin ang baril sa akin. Dahil sa tunog na iyon ay nagsisulputan mga tauhan ni Ryan at binuhat nila ang lalaki. Lumapit pa ang isang tauhan kay Ryan at bumulong. Pagkatapos ay tiningnan ako ni Ryan. "Sa pagbalik ko, you will have your freedom." Yun lang ang huli niyang sinabi sa akin bago umalis sa kwarto. Nang makaalis ang sakyan ay agad ako nagpunta doon sa silid kung saan nandoon ang mga bihag ni Ryan. Hawak ko ang kandila at pumasok ako sa loob. Nagulat sila nang makita ako. "Buhay ka pa pala? Paano nangyari?" Ito ang tanong sa akin ng babaeng nakausap ko kanina. "Hindi na importante iyon. Dahil ngayon tatakas tayo lahat. Dahil wala ang mga kampo ni Satanas." Saad ko at nagsitayuan na ang mga babae at sama-sama kami lumabas sa kuweba at ang iba ay nauna nang tumakbo. Hindi pa kami nakakalayo sa kuweba nang bigla akong napatigil. "Bakit? Halika na at baka maabutan pa tayo. Tsak na hindi na tayo bubuhayin."
Sambit niya pero umiling lang ako. Mauna ka na. Mauna na kayo. Sagot ko. Ano? Pero paano ka? Ano ba kasi? Sige na, tumakas na kayo at may babalikan lang ako. Sige na. Pagtataboy ko at kahit alinlangan siya ay sumunod pa rin siya at tumakbo ng papalayo. Hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya pero sana'y tagumpay silang makatakas. Kagad akong tumakbong pabalik sa kuweba para balikan ng isang taong naghihintay rin ng aking tulong. Gumapang ako sa maliit na butas at katulad nung una ay wala akong nakikita. Nasaan ka? Nandito ako, bumalik ako. Binalikan kita. Wala na sila kaya tumakas na tayo. Saad ko at bigla akong nawindang na may kumapit sa aking paa at alam kong siya na iyon. Tinulungan ko siyang makatayo at makalabas kami doon hanggang sa nakarating kami sa labas at doon ko palang siya nakita. Sobrang payat niya at malalim ang kanyang mga mata at hinang-hinana. Pinaupo ko muna siya sa silya at kumuha ko ng tubig at makakain dahil Chuck ay gutom na ito. Salamat at binalikan mo ako. Ilang araw na akong walang kain dahil namatay na yata si Gio. Ang taong sekreto kong binibigyan ng makakain. Sabi niya. Hindi na ako nagsalita at pinatapos ko siya sa pagkain hanggang sa inilalayan ko siyang makalabas kami ng kuweba. Ngunit nabilog ang mga mata ko na may taong sumalubong sa amin at sa akin nakatutok ang baril nito. Virgin ka pala ha? Napatras ako nang nanlilisik ang kanyang mata at napahawak ito sa kanyang tagiliran kung saan ay malaki ang sugat na natamo nito. Doon ko palang naalala na ito ang lalaking binaril ko kanina. Paano ba yan? Wala si boss. Walang magtatanggol sa'yo. Ngisi niyan Turan. Sabay na binatukan ang kasama ko at natumba ito. Tutulungan ko sanang makatayo ang kasama ko nang mabilis akong pinangko ng lalaki pabalik sa loob ng silid. At nagubad ito ng damit at pinaglalaruan ang kanyang alaga at nakadila pang nakatitig sa akin na parang asong nauulol. Sa sobra kong takot na kahit nasuntok sa buwan ay umaasa ako na ililigtas ako ng mortal kong kaaway. At ang pangalan ni Ryan ang aking naisigaw. Umaatras ako habang gumagapang siya sa akin at nakalabas pa ang dila niya kaya mas lalo siya nagmumukhang aso habang pinapasadahan na masamang tingin ng aking katawan. Hanggang sa dumagan siya sa akin at hinalikan ako sa labi pero mabilis kong iniiwas ang aking muka kaya nadapo sa aking pisngi ang bibig niya at isang malakas na sampalagad ang natamo ko. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at hindi na ako pumalag nang dumausdos ang kanyang bibig sa aking dibdib. Wala akong ligtas sapagkat hubad na ako sa harap niya. Pikit mata kong tiniis ang pambababoy niya sa aking katawan hanggang sa naramdaman kong inaayos niya ang kanyang sarili sa akin kaya naman gumawa ako ng paraan. Umungol ako na para bang nasasarapan. Kaya taka siyang napatingin sa akin. Masarap pala. Sige lang, maglaro muna tayo. Dagdag ko pa na medyo may pang-aakit sa aking tinig. Bigla siyang ngumiti at sabay na dinilaan ang aking tenga. Yan ang gusto ko sa babae. Hindi maarte. Dahil masasarapan ka din naman. Sabay tayong babiyahe patungong langit. Napalunok ako sa kanyang sinabi at kahit na sobrang aking kabang nararamdaman ay hindi ako nagpahalata. At nang bitawan niya ang aking kamay ay kumapit ako sa kanya habang ang isa kong kamay ay kinakapkap ko ang kanyang tagiliran kung saan ay nandoon ang sugat niya. At agad kong kinurot ng malalim dahilan para mapasigaw siya sa sakit at mahulog sa kama. Kukunin ko sana ang baril niya sa gilid na mabilis niyang maapakan iyon at nag-agawan kami. Ngunit ang katulad kong babae lang at patpatin ay wala din laban sa likas ng kanyang lakas. Kaya sa huli ay muli niya akong na-corner. Hila niya ang aking buhok habang pagyawang-gewang siyang naglalakad at tumatagas ang mga dugo niya sa katawan. Hanggang sa dinala niya ako sa labas at umakyat siya sa malaking bato sa itaas. At mayroong poster roon at doon niya itinali ang malaking tali. At kahit na gusto kong tumakbo hindi ko magawa dahil nasa gilid niya lamang ang baril. At alam kong magaling siyang bumaril kaya wala akong ligtas. Hinintay ko na lang siya sa kanyang gagawin hanggang sa natapos siya at isinuot sa aking leeg ang tali at halos manginig ako sa sobrang takot. Ngunit kahit na umiyak pa ako ng dugo sa harap ng demonyong ito ay hindi sa kanya tatalab ang salitang awa. Ayaw mo sa langit, diba? Pues, dadalhin kita sa impyerno. Saad niya at itinayo ako sa upuan habang nakatutok sa akin ang baril nito. Pagtingin ko sa kanyang bewang ay may isa pang baril na nakakabit kaya wala talaga akong kawala sa demonyo na ito.
Tsaka magpapasalamat pa sa akin si boss sa oras na madatnan niyang dilat ang mga bata mo. Asik niya kaya napakunot no ako. Anong ibig mo sabihin? Agad kong tanong dahil hindi ko siya maintindihan. Pero tumawa lang siya at saka dumistahan siya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala dito si boss? At ang iba pa niyang mga tauhan? Saan niya pero hindi ako nakakibo at naisip ko agad si Ryan at ang sinabi niya. Papalayain niya ako pagbalik niya. Sabi ko dahil yun ang sinabi ni Ryan sa akin bago umalis. Diyan ka nagkakamali. Sa bagay, bihag ka lang naman. Ako, matagal nang naninilbihan sa kanya kaya alam ko na alaman ng bituka ng gagong iyon. Well, sinabi niya lang naman sa akin na ako nang bahala sa iyo dahil aasikasuhin niya ang libing ni Don dyan, ang asawa mo, pinatay mo at pagbalik niya ay dapat malinis na ang lahat. Hindi ka ba nagtataka sa mga nicho na nakapaligid sa atin? Patuloy niya sa pagsasalita pero hindi ako makakibo at inilibot ko ang aking paningin. At tama ang lalaking ito. Hindi ko mabilang kung ilang nicho ang nakapaligid sa amin at lahat ng iyon ay ang mga tao o mga babaeng pinapatay ni Ryan. Lahat ng yan ay ako ang tumabaho. Pero syempre, hindi ko magagawa kung walang utos ng nakatataas. At ikaw? Nangilid na ang mga luha ko nang humalakhak ang lalaki. At kahit na hirap na rin ito dahil sa patuloy na pagdurugo ng kanyang sugat, ay patuloy lang itong tumatawa na parang yun na ang huli nitong halakhak. Bigla kong nahagip ang isang bulto ng tao na maingat na lumalapit sa kinaroroonan namin. Hindi ko siya masyado maaninag pero Chuck ay si Ryan iyon. Dahil matangkad ang lalaki at malaki ang pangangatawan na tamang-tama sa postura ni Ryan. May hawak itong baril at nakasombrelo pero ang aking pinagtataka nang may nakasunod sa lalaki ng mga kasamahan nito at maingat din silang naglalakad papalapit sa amin. Nang tatayo sana ang lalaki, mabilis ako nagsalita. May pamilya ka ba? Asawa at anak? Ilang taon ang anak mo? Yun ang naitanong ko sa kanya para sa akin lang siya tumingin at hindi makuha ang atensyon ng mga lalaki sa likod nito. What the hell did you say? Hindi siya makapaniwala sa tinanong ko kaya naman ay nagpatuloy ako. Siguro, gwapong anak mo. Kamukha mo siguro. Di akong proud na proud siya na ikaw ang tatay niya. Nakangiti ko sabi kahit na lumulukob sa akin dibdib ang takot. Shut up! Bigla niyang sigaw at tumayo siya at biglang umiyak na umiyak pero nakatutok pa rin sa akin ang baril nito. Hindi pa huli lahat. Saad ko pero napasabunot lang ito sa sariling buhok. No, he's not proud of me and never will be. I am a hitman, a fucking killer, and even in my last life, I will still kill you. Turan niya at mabilis na hinilang upuan na kinatatayuan ko at bago pa ako mabitay ay nahawakan ko agad ang tali sa aking leeg ngunit hindi magtatagal ay bibigay ako hanggang sa sunod-sunod nang pumatak ang aking mga luha at tinututukan ako ng baril na lalaki sa likod at natumba ako. Isa pang putok ng baril ang aking narinig na ang akala ko ay ako ang binaril ngunit yung lalaking tauhan ni Ryan ang natumba at dilat ang mata na nakatingin sa akin dahil nakatagilid ito kaya umiyak ako ng umiyak. Why did you shoot him? He certainly knows a lot about organization. Magagamit natin siya. Ang aking narinig at doon ko palang nakita ng tali pala ang binaril na lalaki upang mahulog ako. There's no time so it is better to kill him. Sagot ng baritonong boses at yakong hindi boses ni Ryan iyon. You're safe now. Ito na ang huli kong narinig mula sa lalaking nagligtas sa akin dahil nawalan ako ng malay. At ang huli ko ring natandaan ay binuhat niya ako. At Master ang tawag sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Hinihingal pa ang binata nang matapos siyang magparaos sa babaeng dinala sa kanya ng kanang kamay na si Angelo. Inabutan siya nito ng tawel at agad niyang pinuna sa pawis niyang katawan. Samantalang ang babae ay tumayo at paika-ika itong pumasok ng banyo. How is she? Tanong ng binata sa tauhan na ang tinutukoy ay si Shane. She's sleeping. Sagot ng binata at agad ding yumuko at lumabas at pinuntahan ang dalaga sa itaas kung saan doon ito dinala ni Ryan nang makarating sila sa mansyon niya. Gamit ang susi ay nabuksan na lalaki ang kwarto at naabutan niya ang dalaga na mahimbing na natutulog. Muli niya sinarado ang kwarto at bumalik kay Ryan. She's fine.
Wika na lalaki sa amo at hindi lang sumagot si Ryan. Bagkus ay kumuha ito ng wine at nakapumulsa itong tumayo sa veranda habang nakatanaw sa papalubog na buwan. Hey baby! Malanting tinig ng babae mula sa likod at ikinawit pa nito ang mga kamay sa batok ni Ryan at kinuha ang tekila sa kamay ng binata at inabot ito sa tauhan na nakatayo lamang sa gilid. Hinalikan ng babae si Ryan sa leeg habang dumadaostos ang kamay ng babae sa kanyang matitipunong katawan. Magaling ang babae at kahit yata patay ay kaya nitong buhayin at kahit na natatabunan ng makapal na tela ang umbok niya ay ramdam pa rin ng binata ang pagkagising ng kanyang pagkalaki. Hanggang sa napaupo si Ryan at kumandong sa kanya ang babae. At doon nga ay sinimula na siyang paligayahin ng babae. Habang tumatagal ay mas lalo lumalakas ang ungol ng babae at ginugulo pa nito ang sariling buhok at pumipikit-pikit pa. Hanggang sa may biglang kinuha ang babae sa kanyang buhok na hairpin at bago pa nito magawa ang masamang binabalak ay naunahan ito ng binata. Dahil kasing bilis ng hangin ang kamay ni Ryan at agad niyang ipinutok ang 45 niyang baril sa tiyan ng babae. Kasabay ng pagsigaw ng babae ay ang pagtagas ng dugo nito na parang gripo at isa pang sigaw ang yumanig sa mansyon. Si Shane nasaksi sa pangyayari. Shit! Malutong na napamura ang binata nang mahimatay si Shane sa gilid. Kaagad namang itinulak ni Ryan ang bangkay ng babae at kahit napaliguan siya ng dugo, ay agad siya lumapit sa dalaga. Ganoong tagpo sila ng madatna ng iba pang tauhan at agad na inayos ng mga ito ang kalat. Tumatagas ang tubig sa ulo ng binata habang nakayuko siya at ang dalawa niyang kamay ay nakasampa sa wall. Muli sinuntok niya ng paulit-ulit ang wall. Hindi niya maintindihan kung saan siya nagagalit. Kung doon ba sa babaeng pinadala ng kalaban niya upang patayin siya o kung doon sa nakita siya ni Shin. Sunod-sunod siyang napamura dahil simula na mag-cruise ang landas nila at ng dalaga ay nagkandala-tsi-latsi na ang buhay niya. Hanggang ngayon ay wala pa rin lead sa pagpatay sa ama niya at napaka-imposible dahil sa dami niyang tauhan at kapangyarihan ay mailap ang hustisya para sa kanya at hindi siya maniniwala na inosente ang dalaga hanggat hindi nito napapatunayan na hindi ito ang totoong may sala. Nadagdagan pa ang kasalanan ng dalaga sa kanya nang pinakaalaman nito ang mga bihag niya at ngayon ay nagsanib puwersa upang mapabagsak siya. Pagkatapos maligo ng binata ay pinuntahan niya ang kwarto ng dalaga na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Kinabukasan ay napilitang lumabas ng kwarto si Shane at hinarap si Ryan na blanko ang mukha. Katatapos lang nitong kumain ng umagahan at pinaupo siya sa harap nito. Sino pa ba ang babaeng isusunod mong papatayin? Ako ba? Sana'y huwag mo nang patagalin pa. Saad ni Shane dahil buhat na magising siya, magmula nang mahimatay siya ay hindi na siya nakatulog at hindi na rin mapakali. Nagising siya kagabi nang may magbukas sa pinto ng kwarto niya at yun nga ay ang tauhan ni Ryan na agad niyang sinundan at yun ang eksenang naabutan niya at sobrang brutal ng pagpatay ni Ryan sa babae. Demonyong demonyo. Kapag napatunayan kong ikaw ang pumatay sa ama ko, hindi na kita paaabutan ng sikat ng araw. At masahol pa sa kanilang gagawin ko sa'yo. Walang paligoy-ligoy na tura ng binata at napangisi lamang ang dalaga. Huwag mo sabihin na hindi ka pumapatay ng inosente. Tanong pabalik ng dalaga. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Pinatawag kita upang pirmahan itong kasunduan at hindi ito pakiusap kundi isang utos mula sa isang amo. Tura ng binata nang inilapag ng tauhan ni Ryan ang papel at ballpen sa harap niya. Hindi ako marunong magbasa at hindi ko rin alam kung paano ang magsulat. Prangkang saad ni Shane, kaya napangisi si Ryan at bakas dito na hindi naniniwala sa sinabi ng kaharap. Lumapit sa binata ang tauhan at may ibinulong at nang tingnan ni Shane ang binata ay bigla siya nitong tinitigan. Tila nawala ang mabangis na anyo ni Ryan at bumuntong hininga. Tumayo ito't nalapitan ang dalaga at hinawakan sa pulsuhan at kinaladkad. Teka lang, saan mo ba ako dadalhin? Nagpupumiglas ang dalaga ngunit wala siyang kawala sa malabakal na kamay nito. Dinala siya ni Ryan sa kusina. Hindi ka prinsesa sa mansyon ko, nagigising lang kung kailan mo gusto. Hindi rin ako nag-aalaga ng pata, baing baboy kaya simula ngayon, katulong kita sa pamamahay ko. O ba't hindi ko papayag? Papayag ka o hindi? Napaatras si Shane nang tumambad sa harapan niya ang posas at alam niya ang naglalaro sa isip ni Ryan.
Papayag na. Halos pabulong niyang sagot kaya napangiting bigla si Ryan, ngunit kasing bilis ng hangin na binawi nito ang ngiti at muling naging cold. Inaayos ko ang kaso ng ama ko kaya hindi ka pwedeng umalis sa poder ko. Huwag ka mag-alala at sasweldohan. Paano? Kung napatunayan kung wala nga akong kanalaman sa pagpatay sa asawa ko. Pinutol ni Shane ang sasabihin ni Ryan at bigla na lang umigting ang panga nito. Peke ang kasal ninyo dahil pera lang naman ang habol mo. Kaya pumayag ka sa alok niya, di ba? Hindi nakasagot si Shane kaya mas lalong nagtagis ang bagang ni Ryan. Kapag napatunayan mong hindi nga ikaw ang pumatay, then you will have your freedom at makukuha mo pa rin ang perang binigay sa'yo ng ama ko. Sagot ng binata at magsasalita pa sana si Shane tungkol sa sinasabi nitong freedom dahil sinabi ito ni Ryan bago pa sila umalis sa probinsya. Ngunit pinili niya na lang na manahimik dahil mananaig din ang katotohanan. Diya, saad ni Shane at inangat pa niya ang kamay upang tanda ng kontrata nila pero hindi ito inabot ni Ryan at tumalikod lang ito at naglakad. Ngunit bago pa ito makalabas ng kusina ay muli itong nagsalita. One more thing. Huwag na huwag ka makikialam sa anumang personal na gamit. Wala ka maririnig at wala ka makikita kung ayaw mo mas mahirapan. Pahabol na saad sa kanya ng binata at nakapamulsa na itong naglakad palayo sa kanya. Nakuha niya naman ang ibig sabihin ni Ryan, katulad sa mga babae nito at mga pinapatay nito. Susundin niya na lamang ang lahat ng sinabi nito sa kanya upang maging maayos ang lahat at makababalik siya sa dati niyang buhay. Tsak, matutuwa si Cardo at baka mabigyan pa ng pagkakataon ng kanilang relasyon at magbago pa ang kanyang nobyo. Kahit na ganito ang lahat na nangyari sa kanya, sa kanila ni Cardo ay may puwang pa rin sa puso niya si Cardo at ito lang ang nag-iisang pamilya na meron siya. Shane? Nagulat ang dalaga sa lalaking sumulpod sa harap niya. Ito ay ang kanang kamay ni Ryan at nakangiti sa kanya. Gwapo din ang mokong na ito at matipuno din ang katawan. Anong palayaw mo? Wala akong palayaw. Shane lang din ang tinatawag sa akin ng asawa ko. Sagot naman ng dalaga. Talaga lang ha? May asawa ka pero virgin ka pa? How come? Natatawang saad ng lalaki. Anong kailangan mo? Baka magalit ang amo mo kapag nakita niya nag-uusap tayo. Wika ni Shane kaya napangisa ang lalaki. Bakit magagalit? Magsasalos ba sa'yo? Joker ka pala. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Depensa ng dalaga. Yeah, I know. And don't worry, kahit ikaw pang huling babae sa balat ng lupa, hindi magkaka-interes sa'yo si boss. At lalong hindi pagsasalosa ng isang katulad mong mangmang. Ano ba kasing kailangan mo? Leche! Napamura na ang dalaga dahil sa bastos na bunganga ng lalaking ito. Aminado naman siyang mangmang siya pero kailangan pa bang ipamukha sa kanya iyon? Pinapatawag ka lang ni boss sa kwarto niya. Sabi ng lalaki kaya biglang pinamulahan ng muka ang dalaga at muli ay inasaran na naman siya dito. Baka isipin mo nagagamitin ka niya. Hell no. Sa totoo lang, daring-diri siya sa'yo kahit nabirhan ka pa. Kaya nga hindi niya tinuloy kasi... Fuck you! Mura ng lalaki nang mabilis ang kamay ni Shane na nadampot ang isang baso at ipinukpok ito sa ulo ng lalaki. Kaya nabasag ang baso. Pero hindi yata tumalab ang baso sa ulo nito. Sa susunod na aasarin pa siya nito, sisiguraduhin niya magtatanda na ito. Hindi na siya kumatok sa pinto dahil nakaawang naman iyon kaya walang ingay siyang nakapasok sa loob ng kwarto ni Ryan. Sa pinto pa lang ay naabutan na niya ang binata na nakapamewang at nakatalikod sa kanya. Pinagmamasdan na naman ng binata ang isang malaking imahe na magandang babae sa itaas ng wall. Maging siya ay napahanga sa napakagandang mukha ng babae. Napakasarap nitong pagmasdan. Marahil siya ang babae nagpapasaya sa binata at siya din yung kausap niya noon sa cellphone at laptop. Tumikim si Shane ng mahina kaya binawi nito ang tingin sa imahe. Clean my room. Mautoridad nitong utos sa kanya na hindi man lang siya tiningnan at lumabas ito ng kwarto. Isang oras din sa paglilinis ang dalaga, pati mga kortina ay pinalitan niya. Pawis na siya na biglang bumalik sa kwarto ang binata at nakangiti ito kaya hindi nakagalaw ang dalaga dahil muli na naman niyang nakita ang magagandang ngipin ng binata at napakalakas ng apil nito sa tuwing lumalabas ang dimples nito. Yes, darling. I'm on my way. Give me 5 minutes.
Bakas ang sigla sa boss nito at hinagis lang sa kama ang cellphone at agad nitong binuksan ang cabinet at lahat ng nakahanger na damit nito ay nilapag sa kama at ang iba ay nagkanda hulog-hulog sa sahig. Para itong bata na excited lumabas dahil lahat ng nahawakan nito ay sinusukat sa harap ng salamin. Heck! Sunod-sunod pa namura nito nang makita sa pulsuhan ng oras. Hindi ito magkanda o gaga kung anong susuotin hanggang sa nakapili ito at nag-spray ng pabango at agad na lumabas ng kwarto at mabilis din na bumalik at kinuha ang cellphone. Yeah, I'm near my love. Wika pa ni Ryan na hindi man lang napansin ang dalaga na nastatwa sa gilid. Napabuga na lamang ng hangin si Shane nang makita ang kwarto na parang dinaanan ng bagyo.